Ang mga alamat ng basketball ay kasalukuyang nagtitipon sa Ljubljana upang ipagdiwang ang karir ng Slovenia na star na si Goran Dragic. Habang siya ay pumapasok sa pagre-retiro sa panahon ng The Night of the Dragon, isang event na nagtipon ng ilan sa mga pinakatanyag na personalidad ng sport, kabilang sina Dirk Nowitzki at Steve Nash. Sa gitna ng pagdiriwang, napunta ang usapan sa hinaharap ng European basketball, partikular na ang kapanapanabik na posibilidad na magsama sa NBA sina Luka Doncic at Nikola Jokic. Nang tanungin tungkol sa posibilidad na maglaro ng magkasama sina Doncic at Jokic, hindi nagdalawang isip si Nowitzki, isang alamat ng Dallas Mavericks, na ipahayag ang kanyang pag-asa. Sana mangyari iyon sa Dallas, sabi ni Nowitzki sa mga reporter. We want Luka in Dallas as long as we can. Hopefully he finishes his career there. Hindi ako sigurado kung mangyayari iyon, pero malinaw na silang dalawa ay kabilang sa pinakamahusay na mga player sa mundo, kung hindi man ang pinakamahusay na mga player sa mundo. But I love Jokic's game, how he plays the game, the passion. Binigyang diin ni Nowitzki ang matibay na relasyon sa pagitan ng mga European stars na nagsasabi na ang kanilang pagkakaibigan at relasyon ay maaaring magresulta ng isang bagay na espesyal. But the skill level is unbelievable. So they're both. Mayroon silang magandang relasyon sa isa't isa, nire-respeto nila ang isa't isa at talagang gusto nila ang isa't isa. Incredible players, and we'll see if they have a team up later on. Napansin ni Nowitzki, naglalaan sila ng oras para sa isa't isa. Hindi ako sigurado, pero syempre, gusto namin si Luka sa Dallas hanggat maaari. Hindi alintana kung magkasama man sina Doncic at Jokic sa NBA, nais ni Nowitzki na makita si Doncic na tapusin ang kanyang buong career sa Mavericks. Sana matapos niya ang kanyang career doon, pero gusto ko ang laro ni Jokic, kung paano niya nilalaro ang laro ng may kasiglahan, at ang antas ng kasanayan bilang isang malaki ay kamangha-mangha. Pareho silang kamangha-manghang mga player. Sa NBA All-Star Weekend media festivities, tinanong si Jokic tungkol sa posibilidad na magsama sila ni Doncic sa hinaharap. Inamin niyang posible ito, ngunit ayaw niyang umalis sa Denver. Hindi ko alam, sabi ni Jokic sa isang na-translate na sagot noong February. Posible ito, ayokong umalis sa Denver. Gusto ko doon at ito ay isang mahusay na organisasyon. Pero kung magalit si Luka sa Dallas, pwede siyang pumunta. Dahil sa tagumpay ni Jokic kasama ang Nuggets, kabilang ang isang NBA championship, mahirap isipin na iiwan niya ang Denver anumang oras o kung sakali man. Sa ibang balita naman, si Klay Thompson ay nagpapakita ng kanyang tunay na pagkatao sa kanyang mga bagong kakampi sa Dallas Mavericks habang nagtitipon ang team sa Los Angeles para sa mga workout. Mukhang nakumpirma na ang mga ulat na ito matapos magbahagi si Quentin Grimes, isa pang bagong Maverick, ng isang Instagram story kung saan tumalon si Klay mula sa kanyang bangka at tumalon sa karagatan. Mahilig si Klay sa karagatan at isang boat enthusiast. Dahil kasalukuyang nasa California ang Mavericks, mukhang iminungkahi ng 4-time champion na dalhin ang team sa kanyang bangka kung saan ginawa niya ang naturang stunt. Kahit na maaaring ikagalit ito ng ilang tao, lalo na ang mga tagahanga na nag-aalala na baka masaktan siya, ang ganitong hakbang ay maaaring magpalapit sa mga miyembro ng team. Si Derek Lively II ay nakita ring tumatalon sa tubig habang naroon din si Markieff Morris. Si Morris ay hindi pa pumipirma ng kontrata dahil mayroon ng 15-man roster ang Mavericks. Nag-average si Thompson ng 17.9 points sa 38.7% mula sa 3-point range noong nakaraang season. Ang kwentong ito ay ibinahagi ni Quentin Grimes na siya rin ay napunta sa Mavericks ngayong summer. Nag-average siya ng 7.0 points at 2.0 rebounds noong nakaraang season para sa Knicks at Pistons. Paano nire-recruit ni Jason Kidd si Klay Thompson sa Mavs at kung ano ang dadalhin niya sa team? Kamakailan, nagsalita ng matagal ang head coach ng Mavericks na si Jason Kidd tungkol sa pag-sign kay Klay Thompson at kung paano tinulungan ni Kyrie Irving ang Mavericks na makumbinsi si Klay na tumanggi sa mga offer mula sa iba't ibang team bago tinanggap ang mas mababang sahod upang sumali sa Mavs. Pagdating sa recruitment, isa sa pinakamalaking bahagi nito ay si Kai. Si Kai na nagawang player to player, ilahad ang kanyang karanasan sa Dallas sa loob ng 2 taon at masabi ng totoo kay Klay kung ano ang inaasahan sa pagdating niya sa Dallas. Sa tingin ko, ang pag-uusap ng mga player sa liga na ito, pinag-uusapan nila ang kanilang mga sitwasyon,
at nire-recruit nila ang isa't isa. Ito ay tungkol sa Kai at Clay na nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap, ayon kay Kidd. Excited din si Kidd na magkaroon ng isang shooter tulad ni Thompson sa roster, lalo na't nag-struggle ang Mavericks na makakuha ng consistent na 3-point shots noong nakaraang season. Naniniwala kami na nagbibigay siya sa amin ng isang bagay na wala kami, isang player na hindi natatakot mag-shoot. Nasa championship situations na siya, naiintindihan niya kung ano ang ibig sabihin nito. Naniniwala kami na bumubuo kami ng isang championship team. Ang kanyang karanasan sa mga big games at kakayahan niyang maglaro sa magkabilang dulo ng court, naniniwala kami na gagawa siya ng maraming open shots para sa amin at mag-e-enjoy. Pero, kailangan din namin siyang sandalan dahil siya ay nakakuha na ng championship. Kailangan namin ang kanyang payo at leadership sa buong journey na ito. Ang papel ni Clay sa heliocentric offense ng Mavs ay hindi lamang magiging corner shooter, kundi isang movement offensive player tulad ng ginampanan ni Tim Hardaway Jr. kasama si Doncic. Sana, ang pagkakaiba ng talento sa pagitan nila ay magbigay daan kay Clay na magtagumpay sa papel na iyon ng higit pa kaysa kay THJ. Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, ang Golden State Warriors ay nabigo na makuha ang isang mataas na antas na pangalawang option para kay Steph Curry ngayong NBA offseason. Maraming ulat ang nagsabi na ito ang kanilang layunin pagpasok ng summer, ngunit ang kanilang pagtutok kay Paul George ay natapos sa pag-sign ng 9-time All-Star sa Philadelphia 76ers. At ang kanilang pagsubok na makuha si Lauri Markkanen ay nauwi sa paglagda niya ng long-term extension upang manatili sa Utah Jazz. Dahil dito walang malaking trade options ang Warriors na parehong magpapakinabangan sa huling mga season ng pagiging superstar ni Steph Curry habang nananatili sa magandang posisyon para sa kanilang hinaharap pagkatapos ni Curry. Dahil sa ganitong sitwasyon, iminungkahi ng NBA legend na si Paul Pierce ang isang trade na magdadala kay Giannis Antetokounmpo sa Golden State. Ang tanging paraan na nakikita kong makakabalik ang Golden State sa kung saan nila kailangang makarating ay kung makakahanap sila ng paraan upang makuha si Giannis doon, sabi ni Pierce sa kanyang Boston Celtics teammate noon na si Kevin Garnett sa isang episode ng KG Certified. Sinabi ni Garnett na tila may alam si Pierce na hindi alam ng iba kung ipinapanukala niya ang ganitong trade sa pagitan ng Golden State at Milwaukee Bucks, ngunit iginiit ni Pierce na ito ay opinion lamang niya kung paano maaaring maibalik ng Warriors ang kanilang pagiging contenders. Ayon kay Pierce, wala siyang anumang inside information tungkol sa potensyal na deal para kay Antetokounmpo sa Golden State. Ngunit naniniwala siyang ito ang nag-iisang senaryo na maaaring muling magpasigla sa Warriors sa mga huling season ng pagiging superstar ni Curry. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.